Right guys, today let's discuss DEX, how to locate it. And again, this video is a global discussion. If you want your subtitle, just click closed captions and then settings and then select your preferred language. So today let's discuss DEX and saan nga ba siya nakalagay, no? So, gamit itong cellphone natin dito. And right now, andito tayo ngayon sa pairing. Marami din nagtatanong dito kung saan nga ba ito ma-access. Discuss na rin natin today, guys, kung papaano nga ba i-check yung isang tokens, contract address. Ano yung mga napapansin natin if it's legit at hindi copy, guys, no? So, like for example, for Solana, we can see here. For Ethereum, we can see different badge. So, discuss natin yan dito sa video natin today. Pero bago tayo dito magsimula, kung hindi nyo pa na-like itong video na ito, please like this video first. Subscribe nyo yung YouTube channel natin. Turn on the bell icon para ma-notify kayo dito sa mga updates natin na ginagawa sa ating YouTube channel, guys, no? So dito, guys, gamit itong application na ito, we can access yung DEX, no? Kahit wala pang KYC is pwede mo nang ma-access ito, no? So you can just explore naman ito for those who ask questions. Again, guys, itong video natin today is just for ideas lang, for reference, and does not qualify as an investment or financial advice. Hope you get some insights dito. Bali, sasagutin ko lang yung questions kung paano nga ba ito ma-access, as well as yung other questions dito. So dito sa application na ito, you can just check naman, you can explore if you are interested. Lalagay ko na lang sa description ng video na ito para mapuntahan nyo. Bali, ganito yung pinaka-user interface, no? So sa end ko, meron ng option ng DEX. Pero sa mga wala pa, you can check dito sa taas, sa may exchange. Select mo lang ito. And then, hanapin mo itong Web3, no? So once na ma-select mo yung Web3, mapupunta ka dito. May option dito na mag-create ng wallet mo. So you can use naman ng like email address na related lang in crypto. And then sa DEX kasi, guys, is that kailangan mo dito na ma-save yung said phrase mo, no? So you can write down yung said phrase. Like dapat ikaw lang yung nakakaalam dahil yon is private, no? Kasi pag nakuha yun ng iba, magkakaroon na rin sila ng access, no? Dapat na isulat mo yon sa pagkasunod-sunod, no? So, dito rin, guys, isa sa mga disadvantage siguro ng DEX is that mataas yung fees, no? So, you can apply naman yung pinaka-code natin. Punta ka lang sa may upper left corner, dito sa may 9 dots. And then, hanapin mo lang dito yung referral para sa 10% rebates, guys, no? So, dito, lagay mo lang yung Crypto Fortune kasi meron na itong 10% na code, no? So, you can just use yung Crypto Fortune for 10% discount dito. So, kagaya lang siya ng mga discount codes. So, this is to lower lang yung pinaka-trading fees dito, guys, no? So, that's only a tips and idea. So, it's optional pa rin naman ito. It depends pa rin ito, guys, sa inyo on how to explore this application, guys, no? Another disclaimer dito, guys, no? I just want to share my experience lang dito. And we just share recently yung Sachi. Again, hindi ito sponsor, hindi ito bayad. I just want to acknowledge lang yung questions nyo dito. Ang dami kasi nagtatanong sa atin neto. Bali, I share naman dito nung pinaka-risk and reward, yung mga potential na disadvantage para mas magkaroon kayo dito ng informed decisions. And again, yung crypto is very volatile. It's risky if you don't understand. Hindi rin po ako financial advisor and just want to share my experience dito. Then again, just to answer your questions, no? Also, this application is not yet registered in the Philippines, so please be aware of that. So you can explore naman dito sa may Web3 and you can check yung DEX, guys, no? So dito, punta lang tayo sa my DEX. Once na mapuntahan natin itong DEX, guys, may option dito ng meme, swap, advance, and bridge, no? So for now, let's check the advance. So dito may mga nagtatanong how to check yung contract address ni Sachi. So like for example, let's select this one. So like for example, naka-default tayo sa Solana. So select natin ito dito sa taas. And then let's search like for example, Sachi. Ayan. So isa dito, guys, sa kailangan nyong tandaan kung gusto nyo i-check yung isang pinaka-tokens dito is that yung may badge, guys, no? Like for example, this one. So meron siyang pinaka-badge dyan na like. So this one is one of the legit contract address kasi ang dami ditong mga copy ng mga meme coins, no? So ginagaya. And sobrang confusing siya dito, no? So as you can see, meron siyang badge. Yan yung isa sa mga criteria, no? So let's check this one. Ayan, community recognized and meron siyang badge dito.
So let's select, and if makita nyo guys, ganito yung pinaka user interface. Another one is that yung chart nya dito, no? So if you can see yung pinaka chart nya, makikita mo dito other criteria pa na diniscuss natin the past couple of days. And as we can see, meron dito mga badge, ayan, sa taas. So makikita natin dito yung mga criteria sa taas, no? So yun, isa sa mga tinitingnan natin is that itong merong badge dito na kulay green na, ayun, no, makikita natin na like something siya na badge. So compare natin ito sa Solana at sa other high market cap. So let's go back. So select ulit natin dito sa taas. Like for example, Solana USDC, Jupe, ayan, may mga badge yan. Ayan, yan yung mga recognized na tokens guys, no? So please be aware dito dahil sa DEX ay prone sa mga rug pulls. That's the disadvantage of using decentralized exchange. Maybe advantage this one is you can be an early mover advantage, pero as mentioned nga, since lower yung liquidity na napasukan mo, potential siya na magkaroon ng rug pull, no? Or exit scams na tinatawag dito. Another risk dito is yung mga breach sa smart contracts, ma-exploit yung smart contracts. And that's the potential risk dito guys, no? Yun, ganun lang siya guys, no, na i-check dito if gusto nyo na i-check yung legitimacy ng isang coin or tokens. Merong mga badge ka dito na makikita, no? So that's the example dito. For Ethereum as well, you can check other tokens under Ethereum. So like for example, for all, you can check Base, Ethereum, BNB, Solana, TRX. So you can also sort for like Solana, Xlayer, BNB Chain, Base, Tron, Ton, at marami pang iba dito guys, no? So gamit itong application na ito. So kailangan dito, if you want to simulate, do some executions, dapat meron kang, like for example, Solana for Solana blockchain, Ethereum for the Ethereum blockchain, and OKB for Xlayer, BNB for BNB chain, Base Ethereum for Base, Tron for TRX for Tron, and Ton for the Open Network blockchain guys. Yun, hope you get some insights dito sa video natin today. If you have questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Sasagutin natin yan sa mga susunod natin na video. So yun lang for today guys. Sana nagkaroon kayo dito ng insights, ideas sa video natin today. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayong lahat. Peace out. Bye for now.